patay na si Chris Wu. Yan ang unang mensaheng lumitaw sa Weibo, madaling araw ng November 9, 2025. Walang larawan, walang detalye. Isang maikli at misteryosong pangungusap lang. Pero sa loob ng wala pang isang oras, kumalat na ito sa buong Weibo at mabilis na umabot sa Douyin at Xiao Hongshu na nagdulot ng matinding pagkalito at pagkabigla sa buong social media. Agad na nagpanik ang mga tagahanga. May mga nagsabing nagutom daw siya hanggang sa mamatay. Ang iba na may nagdududa na pinatahimik umano siya habang nasa kustodiya. Ngunit sa huli, lahat ng chismis ay nagtuturo sa Beijing Chaoyang District Detention Center, ang parehong kulungan na minsang pinagdalhan kay Zheng Shuang dahil sa surrogacy scandal, kay Fan Bingbing noong investigasyon sa kanyang tax evasion, at sa marami pang Chinese celebrities na bigla na lamang naglaho matapos masangkot sa mga sensitibong kaso. Sa gitna ng mga espekulasyon, muling bumalik sa alaala ng publiko ang imahe ni Chris Wu, parang sugat na hindi pa rin tuluyang naghihilom. Para maintindihan kung bakit patuloy pa rin siyang binabanggit sa mga diskusyon hanggang ngayon, kailangan nating bumalik sa taong 2021, ang taon na tuluyang bumagsak sa karangyaan ang dating miyembro ng top Korean boy band na EXO. Pagkatapos niyang umalis sa EXO, mabilis siyang itinaas bilang bagong pambansang pride ng China. Gumanap siya sa pelikulang Journey to the West, The Demon Strike Back na idinirect ni Stephen Chow at naging mukha siya ng mga tanyag na luxury brands. Sa edad na 30, nasa rurok na siya ng kasikatan, mayaman na makapangyarihan at may impluwensyang umabot sa pandaigdigang antas. Lahat ay tila nakatakdang magdala sa kanya sa isang bagong panahon ng tagumpay hanggang sa dumating ang July 2021. Isang dalagang nagngangalang Do Mizu ang biglang nagpost online. Inaakusahan si Chris Wu na ginamit umano ang kanyang kasikatan upang abusuhin ng ilang kabataang babae. Nagulantang ang buong internet ng China. Maging ang mga international media ay agad na nagsagawa ng kani-kanilang investigasyon. Makalipas lang ang ilang araw, opisyal nang nakialam ang mga otoridad. Noong July 31, 2021, naglabas ng pahayag ang pulisya ng Beijing. Isang lalaking mamamayan na may apelyidong Wu ang inaresto dahil sa suspetsa ng pangkakahasa. Isang malamig na pangungusap, ngunit sapat upang magpasiklab ng media firestorm. Sa loob ng wala pang 24 oras, higit 10 milyong posts ang kumalat sa internet. Isa-isa namang pinutol ng mga global brand ang kanilang kontrata kay Chris Wu at tinanggal ang kanyang pangalan sa lahat ng listahan ng mga ambasador. Pagsapit ng November 2022, naglabas ng hatol ang Chaoyang District People's Court. Si Chris Wu ay hinatulan ng 13 years na pagkakabilanggo dahil sa pangkakahasa at pag-iwas sa buwis na umabot sa halagang $84.3 million, mga nasa mahigit 4.9 billion pesos kasalukuyan. Ang hatol na yon ang naging formal na katapusan ng kanyang karera. Ayon sa mga international media, simbolo raw ito ng kampanya ng pamahalaan ng China na kilala bilang Clean Air Action Campaign, isang hakbang upang linisin ang industriya ng aliwan mula sa mga kontrobersyal na personalidad. Mula noon, tuluyan ang nawala si Chris Wu sa mata ng publiko. Walang bagong larawan, walang pahayag, walang paghihingi ng tawad. Wala na isang senyales mula sa likod ng mga rehas. Ang tanging balita lamang inilipat daw siya sa isang high-security prison sa Beijing. Ang 4 na taong katahimikan ay tila tuluyang nagpaon sa alaala ni Chris Wu hanggang isang umaga. Muling sumabog ang social media sa nakakakilabot na mensahe, patay na siya. Sa loob lamang ng ilang oras, bumaha ng samot-saring tsorya ang mga online forum. May mga nagsabing nagpakamatay siya sa pamamagitan ng gutom bilang protesta sa kanyang sentensya. Ang iba naman naniniwalang binugbog daw siya hanggang mamatay ng kapwa bilanggo. May ilan pang nagpalaganap ng ideyang palihim umano siyang pinalabas ng bansa gamit ang bagong pagkakakilanlan upang takasan ang pandaigdigang batikos. Ngunit wala ni isa sa mga balitang ito ang may matibay na ebidensya. Mas lalong nakadagdag ng kaba ng publiko ang tanong, paano nawawala ng walang bakas ang isang global superstar habang nananatiling tahimik ang buong mundo?
Mula sa tanong na yon, ang kwento ay bumalik sa loob ng malamig na pader ng Chaoyang District Detention Center, ang lugar kung saan unang lumitaw ang mga usapan tungkol sa di umano'y pagkamatay ni Chris Wu. Sa loob ng kulungan na yon, walang kalawanging bakal kalansing ng kadena gaya sa mga pelikulang kriminal. Ang makikita mo ay puting-puti at malilinis na pader, mga ilaw ng fluorescent at isang kakaibang katahimikan na parang pumipigil sa bawat hinga. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang source sa Weibo, si Chris Wu ay inilipat sa pasilidad na yon matapos siyang mahatulan ng 13 years sa kulungan dahil sa pangkakahasa. Mula sa paglalakad sa mga red carpet, naging siya ngayon si prisoner number 2021714, nakapiit sa isang unit para sa mga kilalang personalidad. Walang nakakaalam kung paano talaga siya namumuhay ngayon. May mga nagsasabing may mga pribilehiyo pa rin siya. Nakakabasa ng libro, nakakapagsulat ng musika. Pero ang iba'y nagkukwento na siya ay mahigpit na binabantayan at pinapakain lamang ng tuyong stingban at pinakulo ang labanos sa loob ng ilang buwan. Habang unti-unting nakakalimutan na siya ng publiko, noong April 2024, isang bagong post ang muling nagpasiklab ng interes online. Isang lalaking nagsabing siya ay abogado sa Beijing ang naglabas ng aligasyon na si Chris Wu ay nahuling-muling nandaraya sa buwis. Ngayon naman ay umabot sa 421 million US dollars, humigit kumulang 24.8 billion pesos sa kasulukuyan. Ayon sa post, nakakulong na raw siya sa hiwalay na isolation unit sa loob ng Chaoyang facility at ipinag-utos na takpan niya ng buo ang ulo tuwing makikipagkita sa kanyang pribadong abogado. Mabilis na na-delete ang post, ngunit nakuha na nito ang pansin ng publiko. Ang katotohanang iniimbestigahan pa siya muli habang nagsisilbi na ng sentensya ay nakapagtaas ng maraming kilay, at ang detalye tungkol sa pagtatakip ng ulo ay lalo pang nagpasidihin ng hinala. Ang kawalang linaw na yon ay nagpasikilap sa apoy ng mga duda. Marami ang naniniwalang may hindi tama sa loob ng mga pader na yon. May ilang Hong Kong vloggers ang nagsabing malubahan na raw ang kalagayan ni Chris Wu. Mahina dahil sa matinding kakulangan sa nutrisyon. Ang iba naman ay naniniwalang mahigpit siyang binabantayan upang maiwasan ang pananakit. Dahil sa kulungan, ang mga nahahatulan ng sexual crimes ay kadalasang tinatarget o inilalayo para hindi mapaghigantihan. Kung totoo ang mga ulat na yon, ang kanyang katahimikan at di umano'y hunger strike ay hindi na simpleng protesta, kundi isang huling sigaw ng tulong. Pagkaraan nito, isang malaking social media account na may mahigit 500,000 followers ang naglabas ng nakakagulat na pahayag. Tumanggi si Chris Wu sa pagkain at tubig sa matagal na panahon. Bumagsak ang kanyang kalusukan at hindi na siya nakaligtas. Kumalat ang chismis na yon gaya ng apoy sa damuhan. Nagkaroon ng libo-libong share sa loob lamang ng ilang oras bago tuluyang nabura ang post na nag-iwan ng nakakakilabot na katahimikan. Isang katahimikang lalo pang nagpalalim sa misteryo. Ngunit hindi doon nagtapos ang mga bulong-bulungan. Lumaganap ito sa labas ng China at umabot sa iba't ibang panig ng mundo. Mula Taiwan hanggang Canada, dose-dose ng news outlets ang sabay-sabay na naglabas ng parehong tanong na bumagabag sa lahat. Totoo bang wala na si Chris Wu? Lalong lumakas sa mga haka-haka nang sa loob lamang ng ilang oras, lahat ng post, larawan at keyword na may kaugnayan kay Chris Wu ay biglang nawala sa lahat ng Chinese platforms. Sa gitna ng kaguluhang yun, kakaunti lamang ang nakapansin sa isang mahalagang detalye. Sa loob ng 4 na taon ng pagkakakulong ni Chris Wu, hindi siya kailanman nasilayan ng publiko kahit isang beses. Walang litrato ng paglilitis, walang interview, wala ring video ng kanyang sinasabing rehabilitation. Maging noong binabasa ang hatol sa kanya, ang tanging larawang lumabas ay isang sketch portrait na iginuhit sa korte. May ilan na nagsasabing si Chris Wu ay naisailalim sa blacklist ayon sa pulisiya ng China na nagpabawal sa media coverage ng mga nahatulang artista. Ngunit para sa ibang tagamasid, higit pa ito sa simpleng media ban. Isang abogado na nasangkot sa kaso ang nagsiwalat na ipinagbabawal siyang makipag-usap sa media, hindi pinapayagang tumanggap ng bisita, at lahat ng impormasyon tungkol kay Chris Wu ay kontrolado ng mga otoridad. Ibig sabihin kung may mangyari man sa kanya, walang sino man sa labas ng sistema ang makakaalam.
At mula sa kawalan ng impormasyong yun, sumiklab ang chismis na nagpakamatay siya sa pamamagitan ng gutom. Sa mga dayuhang platform tulad ng Reddit at YouTube, nagsimulang pagdugtong-dugtungin ng mga tao ang mas madidilim na tsorya na si Chris Wu raw ay palihim na pinatahimik dahil masyado siyang maraming alam tungkol sa industriya ng aliwan at sa mga makapangyarihang personalidad na dating nagpuprotekta sa kanya. Ayon sa mga tsoryang ito, ang pag-aresto kay Chris Wu ay simula lamang ng isang malawakang cleanup operation kung saan maraming kilalang artista ang tahimik na binura upang palitan ng mas sunod-sunurang bagong henerasyon ng entertainers. Para sa kanila, ito rin ang dahilan kung bakit hindi na muling binuksan sa publiko ang kaso ni Chris Wu kahit tapos na ang hatol. Gayunpaman, sa gitna ng mga kontrobersiya, isang dating opisyal ng Chaoyang District Detention Center ang naglabas ng ibang bersyon. Aniya, hindi kailanman binugbog si Chris Wu, ngunit itinago siya sa total isolation mula sa labas ng mundo. Nakakulong siya sa isang pribadong selta. Pinapayagang magbasa ng mga aklat ng Budista at magsulat ng musika, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng komunikasyon. Araw-araw, 30 minutes lamang siyang pinapayagang maglakad sa labas habang sinusundan ng 2 gwardya upang tiyaking wala siyang kakaibang kilos. Habang kumakalat ang mga balita na hati sa 3 kampo ang internet ng China. Ang una, naniniwalang patay na talaga si Chris Wu at tinatago ng mga otoridad ang katotohanan upang maiwasan ang galit ng mundo. Ang pangalawa, naniniwalang isang public reaction test lamang ito na isinadula ng ilang vloggers upang masukat ang interes ng publiko bago maglabas ng opisyal na pahayag. At ang pangatlo, ang mga tapat na tagahanga ni Chris Wu na tumangging maniwalang wala na siya. Naniniwala silang buhay pa siya, nakapiit lamang sa isang lihim na pasilidad at hinihintay ang tamang oras para linisin ang kanyang pangalan. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw, iisa ang malamig na kaisipang bumapalot sa lahat. Walang sino mang tuluyang mawawala, maliban na lang kung may makapangyarihang taong gustong mawala siya. Kung babalikan ang buong paglalakbay ni Chris Wu, hindi pa kailanman naging malinaw ang pagitan ng kasikatan at pagbagsak. Mula 2014 hanggang 2020, siya ang itinuturing na ace ng mga entertainment powerhouse. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Sa mga TV shows, pelikula, commercials, at mga luxury brand promotions. Ngunit nang sumabog ang iskandalo, ang mga kumpanyang minsang kumita ng malaki dahil sa kanya ay agad na tumalikod. Halos magdamag lang ang pagitan. Ang ilan pa nga ay ginamit ang media upang ilihis ang sisi at protektahan ang sarili nilang reputasyon. Isang Chinese cultural critic ang minsang nagsabi ng mapait na obserbasyon. Sa bansang ito, kapag nagkamali ang isang celebrity, hindi lang siya pinaparusahan, binubura siya. At tila yun mismo ang naging kapalaran ni Chris Wu, isang biktima ng natatanging bersyon ng cancel culture sa China. Dito, hindi na korte lamang ang nagtatakda ng tadhana ng isang artista, kundi ang galit ng publiko at ang mga malawakang online boycott campaigns na kasunod nito. Ngunit para sa mga tagapanood sa kanluran, ang pinakakawili-wiling aspeto ay hindi ang krimen mismo, kundi ang kabuuang kontrol sa impormasyon na bumapalot dito. Sa loob ng 4 na taon, wala ni isang larawan, walang medical report, walang opisyal na pahayag, wala kahit ano. Ang alam lang ng mundo na si Chris Wu ay naroon pa rin sa kung saan man, at ngayon, marahil ay tuluyan na siyang nawala. Kung titingnan sa mas malawak na pananaw, ang pagbagsak ni Chris Wu ay hindi lang kwento ng isang bituing na dapa, kundi isang salamin ng malupit na katotohanan sa industriya ng aliwan sa China. Sa mundong yun, ang kasikatan ay laging may kapalit na kontrol at ang katanyagan ay madalas na isang maskara lamang. Isuoto pang paglingkuran ang mga layuning mas malaki kaysa sa kalayaan ng individual. Isa sa mga pinakamatingkad na halimbawa nito ay nang umalis si Chris Wu sa EXO noong 2015 upang ituloy ang solo career. Mabilis siyang hinubog bilang simbolo ng bagong China. Isang henerasyon ng mga artist na may kumpiyansa, konektado sa mundo, bihasa sa Ingles at marunong pagsamahin ang kulturang silangan at kanluran. Naging isa siya sa pinakahinahanap na mukha ng mga international luxury brands, habang ang mga domestic film studios naman
ay nakikita siyang siguradong hit sa takilya. Ngunit nang magsimula ang Clean Air Action Campaign, unti-unting gumuho ang makintab na mukha ng entertainment industry sa China. Isa-isang tinarget ang mga dating ipinagdiriwang na cultural icons. Mula kay Vicky Zhao hanggang kay Jing Chuang, lahat halos naglahos sa mata ng publiko magdamag. Sa gitna ng alon ng paglilinis na ito, namukod tangi ang kaso ni Chris Wu, isang Canadian citizen kumakatawan sa henerasyong malakas ang impluwensya ng Western culture. Ang kanyang pagbagsak ay naging papalas sa buong industriya ng aliwan. Walang sino mang maaaring lumampas sa mga hangganang itinakda ng sistema. Sa katotohanan, ang kaso ni Chris Wu ay tinapos sa hindi pangkaraniwang bilis. Mula pag-aresto, investigasyon, hanggang hatol, lahat ay natapos sa loob lamang ng mahigit 1 taon. Tinawag ito ng international media na isang paglilitis na may nakatakdang resulta. Sa kabilang banda, ipinakita rin ito kung paanong sinusubukan ng China na linisin ang imahe nito sa mata ng publiko. Kapag sumabog ang galit ng masa, kailangang may magbayad upang maibalik ang tiwala ng mga tao. At sa kasong yun, si Chris Wu, na may kasong pangagahasa, isang napakasensitibo at galit nagdudulot na issue, ay naging perpektong target. Ginawa siyang isang sacrificial pawn, isang simbolo na walang sino man ang higit sa batas. Ngunit ang tanong, ipinagkaloob ba talaga ang hustisya o isa lamang itong maingat na inilatag na palabas? Ayon sa maraming eksperto, si Chris Wu ay produkto ng sistemang idol industry, isang industriyang pinatatakbo ng opinyon ng publiko at interes ng mga korporasyon. Habang kumikita siya, itinuturing siyang cultural icon. Ngunit nang dumating ang iskandalo, ang mga puwersang minsang nag-angat sa kanya ang unang nagtulak sa kanya pababa upang iligtas ang sarili nilang pangalan. Doon na unawaan ng publiko ang mas malalim na aral. Kung totoo ngang wala na si Chris Wu, hindi lang ito kamatayan ng isang tao. Ito ay kamatayan ng kalayaan ng indibidwal sa loob ng industriyang pinamumunuan ng ganap na kontrol. Ngunit kung buhay pa siya at ang mga bulong-bulungan ay isang paraan lamang upang subukan ang reaksyon ng publiko, kung gayon ay ibang uri ng parusa ang kanyang pinagdaraanan, ang parusang makalimutan. Bura na ang lahat ng bakas niya sa internet. Wala na siya sa Weibo. Tinanggal ang mga music video niya sa Douyin at binura maging ang kanyang Chinese Wikipedia page nang walang paliwanag. Para sa marami, ang ganitong uri ng parusa ay mas malamig at mas nakakatakot kaysa sa kamatayan mismo. Sa puntong ito, wala nang gaanong halaga kung totoo o hindi ang mga chismis, dahil ang kwento ni Chris Wu ay lumampas na sa hangganan ng isang sex scandal. Ngayon, ito na ay isang metaphorical na hatol sa buong entertainment industry ng China. Isang sistemang itinayo sa gutom ng publiko at takot, kung saan ang kapangyarihan ay kayang baluktutin ng katotohanan ayon sa kagustuhan nito. Sa mundong yon, ang idol culture ay umabot sa puntong bawat artista ay itinuturing na maliit na produktong pampolitika, at kapag nagbago ang ihip ng kapangyarihan, ang produktong yun ay itinatapon ng walang pag-aalinlangan. Ano ang palagay mo sa kwentong ito? Ibahagi ang iyong mga opinion sa comment section sa ipapa. At kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na nakakapanabik na kwento. Ito lang po sa ngayon. Maraming salamat sa pagsubaybay.